Nakakuha po si Jaja Santiago ng lisensya mula sa Games and Amusement Board para nga po makapaglaro ulit sa Pilipinas. Ibinahagi ito ng GAB sa isang post kahapon. Ikinuwento rin po ng board na na-miss daw ni Santiago ang maglaro sa harap ng Pinoy fans. Kinuha po ng Creamline Cold Smasher si Santiago na kilala bilang Sachi Minowa para po sa PVL Invitational Conference. Ito'y magsisilbing bahagi po ng paghahanda niya para nga sa nakatakdang paglalaro sa Amerika sa susunod na taon. Matapos pong ilang taon sa Japan ay lilipat po sa San Francisco Signal ng League One Volleyball sa US si Santiago. Huli siyang naglaro sa Pilipinas noong pong 2021 PVL Open Conference para nga po sa Cherry Tigo Crossovers kung saan siya ang naging Conference at Finals MVP. Nagkampiyon noon ang Cherry Tigo matapos pong talunin ang Creamline sa Finals. Samantala, bigo naman po ang Alas Pilipinas Girls kontra sa powerhouse South Korea sa round of 16 ng FIVB Under-17 World Championship sa Chile. Hindi nakaporma mga pambato natin sa AVC Under-16 Champions. Final score 25-21, 25-18 at 25-14. Gumawa po ng 14 puntos si Kira Silis para sa Alas. Kasunod nito, nalaglag po sa classification round ng bansang Pilipinas. Makakatapat naman nila ang Japan ngayong Biyernes. Kahit anong kalabasan ng laro, ito pa rin po ang pinakamagandang finish ng koponan. Mamaya po ang huling game ng PBA Governors Cup bago po ang mahabang break nila. Maghaharap po ang Converge Fiber Xers at ang NLEX Road Warriors ng 5:15 p.m. Ito nga po ay all-Filipino ang NLEX. Kung hindi sila makakahanap po ng kapalit ng injured na import na si Dequan Jones, sunod nga po namang magbabakbakan ng Meralco Bolts kontra Barangay Ginebra at 7:30 p.m. Gaganapin po ang mga laro sa Smart Araneta Coliseum. Ito mapapanood din po ng live sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at maging sa YouTube channel po naman ng One Sports. Pagkatapos po ng mga larong yan ay magpapahinga muna ang PBA para bigyan daan po ang paghahanda ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at Asian Games. Magbabalik po ang PBA sa Oktubre 7 pa nako. Meralco Boys, haba ng bakasyon nyo ha? Sure. Samantala, ibabalik naman ng Meralco Bolts ang import na si Jordan Fernando para po sa laro mamaya kontra sa Ginebra. Papalitan niya si Anthony Hester na lumaro po sa 6 na laban ngayong PBA Governors Cup. Si Fernando talaga ang unang choice po ng Meralco Bolts para sa import ngayong conference. Pero nagtamo ito ng left calf injury bago pa man magsimula ang liga. Dati na rin siyang naging import ng Bolts sa FIBA Basketball Champions League Asia noong isang taon. Sa pagpasok po ni Fernando, susubukang paikutin ng Meralco ang kapalaran na ngayon may 2 panalo pa lamang sa 7 laro. Naku, Tita Dina. Go Bolts! Go Bolts! Coach Luigi, good morning. Coach Norman Black, good morning din pati kay Aaron at kay Ma'am Carmen. Nag-retire po naman ang 2017 na NBA MVP na si Russell Westbrook matapos ang 18 years sa liga. Nag-post ng video po sa social media ang Triple-Double King para ito'y i-anunsyo. Huling naglaro po para sa Sacramento Kings si Brody noong pong 2025 and 2026 season. 2008 po nang i-draft siya bilang 4th overall pick ng noong po'y Seattle Supersonics bago sila nag-relocate at naging Oklahoma City Thunder. Siyam na ulit na hiniram po bilang All-Star si Westbrook at siyam na ulit din pong napabilang sa All-NBA team. 2 ulit din pong kinilala bilang All-Star MVP si Westbrook noong 2015 and 2016. Hawak niya ang NBA record sa pinakamaraming triple-double matapos nga pong magtala ng 209. Kabilang dito ang NBA record na 42 triple-doubles noong pong 2017 season. Siya rin ang nag-iisang manlalaro po sa kasaysayan ng liga na 4 na beses nag-average ng triple-double sa buong season. Olympic gold medalist din ang naturang manlalaro noong pong 2012 para po sa Team USA at miyembro ho naman ng 75 greatest players ng liga. Bukod sa Thunder at Kings, siya po'y naglaro din para po sa Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph.
At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.